Nagsisimula ang pelikula sa ating bida, si Brody Torrance, na galit na naglalakad sa mataong paliparan. Sobrang late na siya sa flight niya palabas ng Singapore. Habang nagmamadali siya, umiiwas sa mga tao, tumunog ang kanyang telepono. Ito ang kanyang anak na babae, na sabik na naghihintay sa kanya sa Hawaii. Mayroon silang mga plano sa bisperas ng bagong taon, at nababahala siya na baka hindi ito makarating sa tamang oras. Tiniyak ni Brody at nangako na makakarating siya, umaasa na walang mangyayaring masama. Nagawa ni Brody na sumakay sa kanyang eroplano sa tamang oras. Dito, nakilala niya ang kanyang co-pilot na si Deli. Habang nagsisimula silang maging pamilyar sa isa't isa, itinuro ni Deli ang ilan tungkol sa lagay ng panahon sa kanilang ruta. Bago pa nila ito mapag-usapan pa, pumasok ang flight officer, na nagpahayag ng kanilang destinasyon na may sakay lamang na 14 na pasahero. Si Brody, na nag-aalala tungkol sa paparating na bagyo, ay nagmumungkahi na maaaring gusto nilang isaalang-alang ang isang alternatibong ruta. Gayunpaman, iginiit ng opisyal ng paglipad na maaaring dumaan ang bagyo at ang pagtahak sa ibang ruta ay magpapahaba sa kanilang oras ng paglipad. Sa kabila ng kanilang pag-aalala, walang nagawa na sumang-ayon sina Brody at Deli. Isang magiliw na mukha na si Bonnie, isang flight attendant, ay pumasok sa ulo ng eroplano at ipinaalam kay Brody na may gustong makakita sa kanya sa labas. Nakilala niya si Officer Knight, na nagsabi sa kanya na sasamahan niya ang isang bilanggo sa flight nila na si Luis Gasper. Paalis si Luis para harapin ang mga kasong homicide matapos mahuli na nagtatago sa Bali, Indonesia. Laging iniisip ang kanyang mga pasahero. Hiniling ni Brody sa opisyal na itago ang nakaposas na lalaki sa paningin upang maiwasan ang anumang pag-aalala ng mga pasahero. Pumayag si Officer Knight at umupo sa likod ng eroplano kasama si Gasper. Sinusubukang alisin ang masamang isipin, nakipag-usap si Brody sa dalawa pang flight attendant, sina Isabella at Maria. Nagiging abala ang crew sa pagbati sa lahat ng mga pasahero ng maligayang bagong taon habang sila ay sumasakay. Nakikita namin ang iba't ibang mga pasahero, kabilang si Sinclair, isang nerbyosong negosyante, at isang mag-asawa na hindi mapigil ang magkomento sa bawat maliit na detalye tungkol sa eroplano. Ginagawa ni Brody ang lahat para bigyan sila ng katiyakan tungkol sa kondisyon ng eroplano. Pagkatapos ay nariyan sina Katie at Bree, isang social media star, na natuklasan na ang kanilang mga upuan ay inookupahan ni na Officer Knight at Gasper. Medyo na-wordohan sila at pumili ng iba't ibang upuan. Nang maayos na ang lahat, nagbigay si Brody ng maikling anunsyo ng paglipad sa intercom, kahit na naghagis ng isang masayang biro sa airline. Sa una, ang lahat ay planchado, ang flight crew ay naghahain ng mga merienda, sina Brody at Deli ay nagbabahagi ng mga kwento ng pamilya, at ang pangkalahatang vibe ay nakaka-relax. Ngunit gaya ng inaasahan, diretso silang lumipad sa may paparating na bagyo. Si Brody, na propesyonal na piloto, ay mabilis na hinihiling sa lahat na panatilihing nakasuot ang kanilang mga seatbelt at sinusubukang i-radio ang air traffic control, ngunit choppy ito. Habang papalapit sila sa bagyo, isang napakalaking kidlat ang tumama sa eroplano, na yumanig sa lahat at naging magulo ang cabin. Iniwan ni Brody ang manibela kay Deli at lumabas upang makita ang gulo sa mga pasilyo. Pumasok siya sa cabin na tumutulong sa mga attendant na maglinis, sinasabi sa mga pasahero na medyo masungit ang panahon. Si Sinclair, na nagreklamo, ay nagbibigay kay Brody ng mabigat na isipin, ngunit hindi pumatol si Brody. Sa halip, mariin niyang sinabihan ang mga crew na tiyaking mananatiling ligtas ang lahat. Lalong lumalala ang mga bagay nang tamaan muli ang eroplano. Ang kawawang Brody ay natisod at napahampas ang kanyang ulo at nagdugo. Ngunit bilang dedikadong piloto, hiniela niya ang sarili at nagmamadaling bumalik sa kanyang pwesto. Hindi magandang eksena at wala silang kapangyarihan dahil nawala din ang komunikasyon, at tila inilabas ng kalangitan ang lahat ng galit nila sa kanila. Ang malagim na katotohanan ay tumama sa baterya ng eroplano at hindi magtatagal ay mawawalan ng power. Dahil wala nang maraming opsyon na natitira, nagpasya silang e-landing ang eroplano, kahit saang lugar. Si Bonnie, na namumuno sa cabin, ay mabilis na pinunan ang lahat sa sitwasyon, ang kanyang boses na matatag at sinabing maging kalmado ang lahat at huwag umalis sa mga upuan. Sina Brody at Deli, na nakadikit sa mga instrumento, ay naghahanap ng isang ligtas na lugar na madadaanan ng eroplano. Samantala,
Ginagawa ng crew ang lahat ng kanilang makakaya para mapanatiling kalmado at secure ang lahat. Biglang bumagsak ang telepono ni Officer Knight mula sa kanyang mga kamay at dumulas sa sahig. Ang mga tripulante ay sumisigaw ng mga babala na natatakot sa kanyang reaksyon. Ngunit sa halip na sundin ang kanilang payo, lumapit si Knight upang kunin ito. Si Isabela, na nakikita ang panganib ngunit hinihimok ng kanyang instinct na tumulong, ay sumugod sa kanya. Pagkatapos ay sumapit ang trahedya sa isa pang pag-alog ng eroplano, na nagpatalsik sa kanilang dalawa, at ang kanilang buhay ay malupit na pinutol sa isang iglap. Si Bonnie, ay naging mapatla sa pagkabigla, ay pilit na pinapaalalahanan ang lahat na manatili. Pagkatapos ng kanilang nakita, walang nang ahas na gumalaw. Habang sa ulo ng eroplano, ramdam na ramdam ang tensyon. Nakakita sila ng potensyal na landing spot, ngunit lumilipas ang oras at bawat segundo ay mahalaga. Ilang minuto na lang ang natitira sa mga makina, ibinigay ni na Brody at Deli ang lahat, na nakatuon sa gawaing nasa kamay. Habang papalapit ang lupa patungo sa kanila, nakita ni Brody ang isang kalsada. Taglay ang matinding determinasyon, minamaniobra niya ang eroplano, ang mga pakpak nito ay humahampas sa mga tuktok ng puno, na humahampas sa isang landas. Laban sa lahat ng posibilidad, pinamamahalaan ni Brody na mapunta ng ligtas ang eroplano. Sa sandaling huminto ang eroplano, halo-halong pagkabigla at ginhawa ang bomb alert sa lahat. Mabilis nilang iniisip na baka nasa isang isla sila, posibleng nasa Pilipinas. Dahil hindi ganap na stable ang eroplano, nagpasya silang lumikas ng mabilis. Nangunguna si Deli at tinitiyak ang maayos na paglabas ng mga pasahero. Si Bonnie, upang tingnan ang mga hindi nakaligtas, ay hinimok ni Brody na magmadali at lumabas. Sa pagsikat ng araw, lahat ng nakaligtas ay ligtas na sa labas, nagpapasalamat na buhay pa sila. Samantala, sa punong tanggapan ng airline, ang kapaligiran ay tense. Ang mga boss ay nagtipon, at ang balita ng pagkawala ng eroplano ay nakarating sa CEO. Dinala nila si Scarsdale, isang dating opisyal ng espesyal na puwersa, upang pangunahan ang misyon ng pagsagip. Mabilis siyang magturo, lalo nang nalaman niyang hindi pinakinggan ng flight officer ang mungkahi ni Brody para sa isang alternatibong ruta. Ang huling alam na signal ay natunton sa Maynila, ngunit ito ay namatay pagkalipas ng ilang sandali. Ang silid ay puno ng mga talakayan, estratehiya, at posibleng paraan upang matukoy ang lokasyon ng eroplano. Bumalik sa isla, ibinigay ni Bonnie kay Brody ang isang set ng mga susi sa posas ni Gasper, na natagpuan sa panahon ng paglikas. Habang sinusuri ni na Brody at Deli ang isang mapa para malaman ang eksaktong lokasyon nila, napunta sila sa isang nakakabagabag na conclusion, nasa Holo Island sila. Namutla ang mukha ni Deli. Ipinaliwanag niya kay Brody na ang islang ito ay hindi basta-bastang isla, pinangungunahan ito ng mga kaaway na milisya na kilala sa kanilang brutal na paraan. Si Brody, naramdam ang bigat ng sitwasyon, ay pinili na huwag sabihin ito sa mga nanginginig na pasahero. Sa halip, sinabi niya sa kanila na malamang na nasa Pilipinas sila at magsusumikap silang makakuha ng tulong. Para mapanatiling ligtas, tumulong siya sa pag-set up ng mga tolda at paglikha ng pansamantalang kampo. Si Sinclair, na hindi kailanman pipigil sa kanyang mga opinyon, ay nagpahayag ng kanyang hindi pagkakasundo tungkol sa pananatili sa labas. Sa tingin niya, ang eroplano ang magiging pinakamagandang silungan. Ngunit mabilis na itinuro ni Brody ang mga panganib, na sinasabi ang kakulangan ng baterya at mainit sa loob dahil walang aircon. Ang mga pasahero ay nagrally sa likod ni Brody, na nagpapahayag ng kanilang pasasalamat sa kanyang mabilis na pag-iisip at pinapayuhan si Sinclair na magpasalamat. Nang maglaon, sinubukan ni na Brody at Deli na ibalik ang kuryente sa eroplano ngunit hindi nagtagumpay. Pagkatapos ay inilipat ni Brody ang kanyang pagtuon sa pagtiyak ng dignidad para sa mga hindi nakaligtas, maingat na binalot ang kanilang mga katawan. Nakuha ang kanyang atensyon kay Gasper, at ang pagsilip sa kanyang bag ay may lamang kutsilyo. Nakasuot ng bagong kamiseta, nagsimulang bumuo ng plano si Brody. Si Deli na palaging handa, ay nag-ipon ng mga supply ng tubig. Ang kanilang misyon ay maghanap ng tulong, at gusto niyang makasama si Gasper. Matapos ipaalam sa mga pasahero ang sitwasyon at ang potensyal na paghihintay para sa pagliligtas, tinanggal ni Brody ang posas ni Gasper. Magkasama silang nakipagsapalaran sa hindi alam na lugar. Samantala,
sa mataong punong tanggapan sa New York, patuloy ang paghahanap. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, kapos sila sa mga lead, na may kutob lamang na ang eroplano ay nasa Pilipinas. Hinihila ni Scarsdale ang bawat string na mayroon siya. Sa huli, napagpasyahan na dalhin ang mercenaryong Black Ops team at ipinatawag para sa rescue mission. Habang lumalalim ang paglalakbay ni Brody at Gasper sa masukal na kagubatan, napukaw ang hinala ni Brody. Tinanong niya si Gasper kung siya ay dating militar o isang tambay, at sinabi sa kanya ni Gasper na siya ay miyembro ng Team Payaman. Gayunpaman, ang balangkas ay lumala nang ang hepe ng lokal na milisya na si Janmar ay ipinakilala. Nakatanggap siya ng balita mula sa isang taga-nayon tungkol sa hindi inaasahang paglapag ng eroplano. Nang malaman ni Janmar ang lokasyon ng pagbagsak ng eroplano malapit sa mga minahan, mabilis na nalaman ni Janmar na hindi ito isang operasyong militar dahil hindi pa siya nabalitaan ng kanyang mga espesyaliya. Kasabay nito, pagkatapos ng hindi inaasahang pagkawala ni Gasper, napadpad si Torrance sa isang lumang bodega. Gamit ang kanyang kaalaman, nagawa niyang gumawa ng isang pansamantalang kagamitan sa komunikasyon. Dinyal niya ang numero ng airline, ngunit sinabi nila sa kanya na nakakatanggap sila ng mga panloloko tungkol sa eroplano buong araw at pinutol kaagad ang tawag. Desperado, tinawagan niya ang kanyang anak na si Daniela, na ipinahayag ang sitwasyon at sinabi ang kanilang lokasyon sa Holo Island. Ngunit ang panganib ay nalalapit. Tinambangan si Torrance mula sa likuran. Ang umaatake ay mabangis, ngunit si Torrance, na malupit din sa pagsasanay at adrenaline, sa kalaunan ay nadaig siya. Gayunpaman, ang tahimik na paligid ay natabunan ng malayong tunog ng putok. Inihanda ang sarili para sa isa pang paghaharap, si Torrance sa halip ay sinalubong ni Gasper, na muling lumabas mula sa mga anino, na nagbigay ng paltik para kay Torrance. Habang magkasama sila, ang mabangis na paningin ng ilang mga katawan ay nagpapahiwatig sa kamakailang aktibidad ni Gasper. Sa pagtuklas ng isang kamera sa gitna ng mga ari-arian, tinitingnan nila ang footage na nagpapakita ng malagim na kapalaran ng ibang mga dayuhan na nagkrus ang landas sa lokal na milisya. Lalong tumitindi ang kanilang pangamba habang papalapit sila sa crash site sakay ng isang van. Ang mga tunog ng mga sasakyan sa simula ay nagpapasigla sa mga pasahero, ngunit ang panandaliang pag-asa na ito ay nawasak ng hindi mapag-aalinlangan ng alingawngaw ng mga putok ng baril. Habang nagsisimulang magkaroon ng kontrol ang milisya sa mga pasahero, hinihiling nilang malaman ang pagkakakilanlan ni Torrance. Habang tumitindi ang tensyon, isang babae ang desperado na humingi ng kalayaan, na nagresulta sa kanyang agarang kamatayan. Nagpapatuloy ang nakakapangilabot na eksena habang ang kanyang naliligalig na asawa ay winakasan din. Nasaksihan ang kakilakilabot na paglalahad, ang instinct ni Torrance ay makialam, ngunit si Gasper, na may maingat na pagkakahawak at isang matalas na pag-unawa sa kanilang tactical na posisyon, ay nagpapayo laban sa pagsisiwalat ng pagkakakilanlan ni Torrance bilang kapitan ng eroplano. Sa pagkilala sa tumaas na pusta, pareho nilang nauunawaan na ang isang patagang plano ang kanilang tanging pagkakataon upang iligtas ang mga pasahero mula sa pagkakahawak ni Janmar at ng kanyang nakamamatay na milisya. Ang mga alipo race ni Janmar, na naglalayong gatasan ang bawat halaga ng mga pasahero, ay bumaba sa kanila, nang aagaw ng mga mahalagang bagay at anumang personal na gamit na maaaring ibenta. Sa gitna ng kaguluhan, isang gininto ang pagkakataon ang naghaharap kay Gasper at Torrance. Mabilis nilang binaliktad ang sitwasyon at nahuli ang isa sa mga tulisan sinusubukang kunin ang anumang mahahalagang impormasyon, at ubiling ibinunyag ng tulisan na ang mga pasahero ay dinadala sa Paya Mansion ngunit tumangging kumanta pa. Dahil dating mandirigma si Torrance na kayang pumatay ng 300 sundalo, muling pinuntahan ni Torrance ang eroplano at gamit ang mapa, tinutukoy ang eksaktong lokasyon ng nayon upang tulungan ang sinumang papasok na mga rescue team. Sumulat siya ng isang mensahe na nagdedetalye ng kanilang kasalukuyang suliranin at lokasyon ng lugar. Ipinagkakatiwala ang madaling pag-aayos ni Deli sa electrical system ng eroplano. Si Scarsdale at ang kanyang team, na kumikilos sa intel ni Daniela, ay nakakuha ng satellite access sa Holocluster area para malaman ng mercenary squad kung saan sila magparachot. Ang kadalubhasaan at kahusayan ay walang cap-ares, upang iligtas nila ang mga pasahero. Nang makapasok sina Torrance at Gasper sa Paya Mansion, ang sitwasyon ay lumilitaw na kakilakilabot. Gayunpaman,
Ang kanilang tactical na diskarte at ang walang awa na katumpakan ni Gasper ay mabilis na na-neutralize ang karamihan sa mga bantay. Habang hinahanap nila ang mga pasahero, ang kanilang kagalakan ay nababalot ng pagkatanto na ang karamihan ng milisya ay nananatiling hindi nakikita. Si Torrance, ang bida, ay nagpasya na lumikha ng isang diversion upang bigyang daan ang mga pasahero ng pagkakataong makatakas. Hinarap niya si Janmar, nagkukunwaring sisuko na siya. Gayunpaman, ang pandaraya ay hindi lubos na nakumbinsi ang matalinong si Janmar, na humahantong sa isang marahas na alitan. Ngunit bago ito lumaki, nagliwanag ang kalangitan habang sinisimulan ng Black Ops team ang kanilang pag-atake, na mabilis na winalis ang karamihan sa mga tauhan ni Janmar. Isang muling pinagsama-samang grupo, na nakasakay na sa isang kalapit na bus kasama si Torrance na sumama sa kanila sa ilang sandali, ay gumawa ng paraan para sa pagtakas. Ngunit hindi pa sila nakakalabas sa kagubatan. Si Janmar, nagalit, ay nagrally ng kanyang natitirang mga puwersa at nagutos ng pag-atake sa eroplano, sa paniniwalang ito ang ruta ng pagtakas ng grupo. Habang bumibilis ang takbo ng bus, nalaman ni Torrance ang isang mapait na katotohanan na ang isang ganap na rescue operation ay hindi nasisimulan para sa isa pang 24 na oras. Ang mga pusta ay nananatiling mataas at ang mga hamon sa hinaharap ay nakakatakot. Pagdating sa sasakyang panghimpapawid, taimtim na nakikiusap si Torrance sa lahat na magtiwala sa kanya sa huling pagkakataon, na kinukumbinsi sila na ang eroplano ang kanilang tanging paraan para makatakas. Ang mga tropa, at si Torrance ay humihingi ng karagdagang oras mula sa rescue team para gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos. Tulad ng ginagawa niya, gumawa si Janmar ng marahas na hitsura, na nasugatan ng isang pasahero sa isang sumunod na labanan. Nagsimulang magpaputok ang isang sniper, pinalabas ang mga tauhan ni Janmar pati na rin ang kanyang mga sasakyan, ngunit gumanti sila ng putok at tinamaan si Torrance habang sinusubukan niyang sumakay sa eroplano. Sa kabila ng tama ng bala sa kanyang binti, sumugod siya sa loob, na ay nalalayan ng mga crew. Sa punong tanggapan, habang tinatanggihan ni Hampton ang ideya ni Torrance na magpalipad sa eroplano, binigay ni Scarsdale ang kanyang pag-aproba. Sa loob ng sasakyang panghimpapawid, ang mga piloto at tripulante ay nagiging abala sa mga gawain bago ang paglipad. Sa labas, si Shellback at Gasper ay nakikipaglaban pa rin. Natuklasan ni Gasper ang isang bag ng pera na pag-aari ng mga mersenaryo at kinuha ito para sa kanyang sarili at iniwan ang grupo na may ngiti sa labi. Habang sila ay aalis na, ang mga puwersa ni Janmar ay gumawa ng pangwakas na paninindigan. Pinaputukan nila ang eroplano pati na rin ang mga mersenaryo. Si Shellback at ang kanyang mga tauhan ay umatras sa eroplano, na nagbibigay pa rin ng cover fire. Ang isa sa mga alipo race ni Janmar ay nag-target ng kwitis sa eroplano, ngunit nakita ito ni Gasper, at binaril ang kutong lupa. Pinanood lamang ni Torrance Dumaplis na kwitis, na panandali ang nakaramdam ng ginhawa. Ito ay panandalian habang naghahanda si Janmar ng isa pang shot. Sa pag-aakalang maaari niyang ihinto ang pag-alis, ipinarada ni Janmar ang kanyang sasakyan sa harap ng sasakyang panghimpapawid. Hindi napigilan, binangga ni Torrance ang eroplano kahit may nakaharang na kotse na nagtapos sa buhay ni Janmar. Sa pakikipag-usap sa air traffic control sa pamamagitan ng rescue team, natukoy nila ang isang malapit na landing strip sa loob ng fuel range ng eroplano. Isang matagumpay na naglanding kila Torrance, at sinalubong ng nakakagaang palakpakan mula sa mga pasahero. Bumaba ang lahat, kinikilala si Torrance bilang ang taong gumabay sa kanila sa panganib tungo sa kaligtasan.